レルヤ。ハレルヤ。それでは2025年6月1日の礼拝を始めていきます。皆さんご起立ください。賛美歌の539番、中法の方にあります雨に届いて、賛美歌の539番をお借りしましょう。それでは、聖書講読の方に行きたいと思います。今日の聖書の箇所は詩編32編1節から11節になります。私の方で1節3節、皆さんの方で2節4節と講読していきます。それでは詩編32編1節、幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は、幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、その霊に欺きのない人は。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨々は疲れ果てました。それは腕が昼も夜も私の上に暴風のしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。それで生徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に、誠に大水の濁流も彼のところに届きません。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの完成で私を取り囲まれます。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。あなた方は問いのない馬やラバのようであってはならない。それらは器や手綱のバグで抑えなければあなたに近づかない。悪者には心の痛みが多い。しかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。正しい者たち、主にあって喜び楽しめ、すべて心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げよう。アーメン。おやってください。それでは聖歌の484番を賛美していきましょう。答えよ救い主イエス。聖歌の484番です。愛を
Yes, Lord, salamat po sa umagang ko. Salamat po sa pag-iingat niyo po sa amin papunta dito sa church para po kami magpagsamba. Lord, salamat po sa buong linggong pagpapala niyo po sa amin sa trabaho, sa bahay, sa araw-araw po sa mga anak namin, sa pag-iingat po sa kanila. Salamat po, Lord. Lord, ngayong araw po na to, Lord, gabayan niyo po yung puso't isipan namin na maintindihan ng maayos yung salita niyo po na ipabahagi ngayong umagang to, na magamit po namin sa araw-araw, hindi lang po sa bahay namin, sa pamilya namin, hindi sa mga nakakasalamuha po namin araw-araw. Lord, i-bless niyo po ang tatayo sa pulpito, si Pastor Louie, maging si Pastor Henjo po, Lord, i-bless niyo po sila, mga family nila, Lord. Bigyan po sila ng leader sa araw-araw at kasiyahan po. Pati na rin po si Ate Naomi na pagsusiya ko po, i-bless niyo po pati yung family nila. Lord, pati na rin po sa mga kapatiran na papunta pa lang po, Lord, ingatan niyo po sila sa daan, bigyan po sila papunta dito sa church. Pati na rin po yung faith namin sa araw-araw, Lord. Marami po kami pinagdadaanan sa araw-araw. Gabayan niyo po kami, panakasilip po yung paniniwala namin. Imbis na kami po ay mawalan ng pag-asa, Lord, patatagin niyo po yung paniniwala namin sa inyo, Lord, na kayo lang po ang walang ibang mapupuntahan, Lord, hindi sa iyo lamang po, Lord. Kaya, Lord, sa umagang to, Lord, salamat sa katugumpayan, sa oras ito, Lord. Salamat po, Lord, sa pagmamahal niyo, walang katapusan, walang katumbas, Lord. Kaya, Lord, binabalik po namin lahat ng papuri po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.それでは、引き続き聖歌の498番歌いつつありますお納めしていきましょう。聖歌の498番です。
れでは、暗闇に輝く The Power of the Cross を感じましょう。それでは、聖書ロード献身メッセージを続きます。今日の聖書ロード、友達兄弟、献身をクララにする兄弟、ニコルです。メッセージをロール先生と続きます。今日の聖書の箇所は第一ペテロ2章13から14になります。よろしくお願いします。
第一ペテロの2章の13節14節お読みします。人の立ったすべての制度に主の家に従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように王から使わされた総督であってもそうしなさい。アーメン。Hallelujah. Good morning po sa lahat. It's a privilege na makapagbigay ng power para sa ating Panginoon. Actually, nakanta na po namin to, pero nung sinabi ni Ate Sam na wala nang papawid ngayon, actually nagdadala isip po kami, pero isa lang yung umano sa isip namin na para kay Lord naman to, so who are we not to give our praises back to Him? At yung title po ng kakantahin namin is Love of God. Tunay nga na yung pag-ibig ng Panginoon, it's too high, it's too great na even yung minds and our hearts natin hindi kaya comprehend or understand that even though He was God, He chose to humble Himself down and give His life for us. 今日は、こうやってまた賛美できる機会を、与えてくれて感謝しています。私たちが歌うのは、神様の愛です。神様の愛というのは本当に、私たちの心が理解できないぐらい本当に偉大で、イエス様は、王様の中での王様っていう本当に偉大なタイトルを持っている神様なんですが、彼は自分自身をへり下って私たちのために命を捧げてくれたっていう本当に偉大な愛を持っている神様です。To God be the glory.
hallelujah, He cleared my guilty sentence. For I was bound, but now I'm redeemed. For what could break the chains of any prison? What force could rob the power from the grave? What betrayed my last for heaven's race? Only the love of God. Singing, oh, how great is the love of God. He paid our debt on the rugged cross. For all our days we will sing our Savior's praise. How great is the love of God. Though I try, my mind can't comprehend it. It's too high, too marvelous for words. I could sing a million songs about it, and barely scratch the surface of your word. All my life, the banner I'll be waving, my anthem cry, no matter what may come. And when I rise to walk the streets of heaven, I'll still be singing this song, for everything that you've done. How great the love of God. Yeah, singing, oh, how great is the love of God. How great is your love. On the rugged He paid it all cross. for me. We will sing our Savior's praise. How great is the love of God. How great, singing, oh, how great is the love of God. He paid our debt on the rugged cross. For all our days we will sing our Savior's praise. How great is the love of God. How great is the love of God. Thank you, Jesus. Good morning sa atin lahat. Magandang umaga. Ohayou gozaimasu. Good morning, Sir Naomi. So, sashiburi minasan. Okay, so puri ang Panginoon at tayo po muna ay manalangin sa Diyos. Yes, Lord God, na makapangyarihan sa lahat. お祈りをしてみたいと思います。天の神様、 Pinupuri ka namin at pinasalamatan sa oras na ito. この時間神様に感謝捧げます。 Salamat o Diyos sapagkat kayo po, Lord God, na nagtakda ng oras at ng araw na ito. この時間、この一日を与えてくださったことは神様の御心です。感謝し
します。 Salamat sa panibagong araw, sa panibagong buhay na binigay mo sa amin sa araw nito. この日の新しい一日、新しい命を与えてくださったことを感謝します。 Pagpalain mo, Lord God, ang mga salita mo sa puso ng bawat isa sa amin. 今から私が学ぶ御言葉が一人一人の心に植え付けられますように。 Gamitin mo kami ni Sir Naomi na maging alulod at naluyang biyaya pagpapala. ここにいる二人で神様の栄光のためだけに用いてください。 Hayaan mo, Lord God, ang iyong mga salita o Diyos ay magkaroon ito ng kapangyarihan na magbago at magtimo sa buhay. 私たちの心の中で働き、本当に大きな力となって、本当に人生が変えられることを期待します。 Pagpalain mo, Lord God, ang lahat, Lord God, ng gawain sa araw na ito. 全世界と働いている神様のこの働きの上にも神様が望んでください。 Ingatan mo rin mga kapatiran namin na wala po dito, papunta po dito. Ingatan mo sila sa daan. ここに向かっている姉妹や兄弟の方の上にもイエス様が祝福まで導いてください。 Salamat sa tagumpay at kaisa ng gawain niyo sa oras na ito. この時間のイエス様の全ての成功を神様が収めてくださることを信じます。 Salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. イエス・キリストにありがとうをお願いします。アメン。 So, purihin ang Panginoon at nandito tayo ngayon upang sumamba at magpuri sa Diyos. At ang ating pong pag-uusapan ay pamagat. Nandiyan po sa tapat. Submission's God's design. 本日の題名なんですけれども、神様のデザイン、神様のその設計に沿っての従順っていうタイトルです。 Ang pagpapasakop sa Diyos ay hindi po ito disenyo ng church, hindi sa disenyo ng Christianity, hindi disenyo ng anumang tao. Ang disenyo ng pagpapasakop ay disenyo ng Diyos. そうですね。ここで従順さっていうのは単なる人間が作ったルールではなく、これは神様ご自身が作られたフレームワークであることを今日学びます。 At isa pong halimbawa na nagpapakita ng pagpapasakop ng lubusan hanggang sa huling hininga niya, walang iba kundi ang ating Panginoon si Kristo. 一番それを模範としてくださった方は、それは他でもないイエス・キリストです。 Ayaw niyang mamatay sa krus, ayaw niya magranasan yung pagdudusa. もちろん十字架では死にたくないし、苦しみも受けたくない。 Pero biglang sinabi Jesus Christ, ngunit hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo. Si Kristo ay nagpapakita ng totoo na salitang submission, ay pinakita kung gaano ito kaimportante sapagkat ang submission ay ito'y disenyo ng Diyos. だからこの従うとか従順さっていうのは神様がそれを示してくださってご自身の命を通してそれを見せてくださったんです。 Ang salitang pagpapasakop ay hindi madali. もちろん従順さっていうのは簡単ではございません。 Ang salitang pagpapasakop ay isang questionable sa marami. そしてそれに疑問を思うことも抱くこともあるかもしれません。 Ang pagpapasakop ay isang uri ng pagtatanong at paghahanap kung nararapat ba o hindi. そして従順とか従うってことはそのどっかのところでいやこれはそうあるべきなのかこれが本当に妥当なのかとかいろんなことでこう吟味しながら従っていくのも当然だと思います。 Kaya kung ang pagpapasakop ay disenyo ng Diyos, hindi pinag-usapan dito yung ayaw mo o hindi, kundi kung ano yung kalooban ng Diyos. ここで従うってところで自分が何をしたいか自分がどうしたいかではなくて常に神様は何を望んでいるかっていう視点に立って従うんです。 Madali po magpapasakop doon sa tao na alam mo, angat sa'yo. 自分より生活が上の人とかに対してはそれは従ってもきっといいことがあると思って従うのはたやすいかもしれません。 Madali po magpapasakop sa taong alam mo, mas magaling kaysa sa'yo. 自分より上手な人、自分より得意な人の言うことは聞きやすいかもしれません。 Mas madali po magpapasakop na alam mo sa isang tao, mas angat kaysa sa'yo. 自分より立場が上だから従いやすいと思うかもしれません。 Pero ang salitang pagpapasakop ay disenyo ng Diyos. でもこの従順さは神様がデザインされたってことなんですね。 At kanino ba dapat tayo magpapakapasakop? Ang Diyos ay nagpakita ng tatlong paraan at tatlong estado na handa din tayo magpasakop alang-alang sa Diyos. だから私もこの人生の中で神様が父のこの計画に沿え遂げたってことはですね、我々についても何か私た
模範を示してくださったことで、今日はその3つのことにおいて皆さんと共有したいと思います。 Amen, church. いいですか？ Amen. ね、 Kaya nga ang salitang submission ay disenyo ng Diyos. だから従順さとか従うとかいうのは神様のデザインなんですね。 Kaya hindi pinag-usapan dito yung usapan pang tao kung hanggang saan tayo at kanino tayo dapat magpapasakop. だから人間的な計りではないということなんです。 Ang pagpapasakop ay katangian ng ating Panginoon Jesucristo. そして神様のご説の中で従うということがあるということですね。 Ang hindi pagpasakop ay sinyalis ng tinatawag ng Romans 13, it is rebellions against God. そして神様の計画に従わない、これは反撃のものとみなされます。 Sa gobyerno, ang pinakamahirap na kaso, yung tinatawag natin rebellion. そして政治の世界でもやはり一番反撃者が出てくると一番困りますね。 Dahil ang rebellion ay may kakagat na mahabang parusa at may kahutumbas, maaring walang piyansa. 反逆者となると牢屋に入れられて、それこそずっとそこで人生を過ごさないといけないぐらいの重い刑となるんですね。 Kung ang submission yung pinaka-author at ang pinaka-dubisinyo ay ang God, ang pinaka-author ng rebellion ay walang iba kundi si Satan. そしてこのように従順さが神様が全うされて模範されているならば、その逆側ですね、その反対反逆するとか反撃するとかっていうのは、それは悪魔の仕業なんですね。 Nagpapasalamat kami sa Diyos at nagpupuri sa Panginoon sa inyong mga panalangin. 皆さんのお祈りにも感謝をしています。 Isang buwan po kami o tatlong linggo kami wala sa dito sa Japan at nagpapasalamat kami sa Diyos at sa inyo. 3週間日本を離れてフィリピンに帰国してきました。皆さんのお祈りに感謝します。 At nagpapasalamat din kami sa Diyos sa 4 na taon na pagpupunyagi at pakipagbuno ni Zachary upang pag-aralan at mag-aral sa paanan ng Diyos. At ngayon, ikinomisyon sa ng school bilang ganap na pastor. そしてこれでサカリさんは4年間本当に牧師としての勉強をして学校から牧師というこの位を与えられました。 Kagabi, nagmensahe si Pastor Sa. そして牧師ザックが昨日はメッセージをしてくださいました。 At ang sabi niya, ang palpito ay huwag natin gawin para sa entertainment. そして彼の説教ではこのここの場所をこのエンターテインメントな場所にしないでくださいということを言ってました。 Pag sinasabing nag-entertain tayo, entertainment tayo, ano ibig sabihin? Gusto mo papasayahin tao, kaya entertain sila. So kung ikaw ay nagtatayo sa pulpit bilang entertainer, gagawa ka ng parang para mapasaya ang tao. Tama. Pero as a pastor, hindi kami nandito para mag-entertain o magbibigay ng entertainment sa inyo, kundi ipang ituro sa inyo kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. だから牧師の仕事というのはエンターテイナーではない、あなたが聞きたいことではなくて、聖書が書いてあることを語ります。 Amen, church. Bakit tahimik kayo? So alam nyo, pinakamahirap pagpasakop, tama? Usapang pagpapasakop, mahirap. だから従うというのは難しいですねと。 Pinakamahirap pag-usapan ang salitang pagpapasakop. だから従うというのは一番難しいですと。 Kasi naglalagay tayo ng reservation sa ating buhay. Kanino, at bakit, at paano. 誰、どうやって、どのようにと私たちはいつも思っているからです。 But bilang lingkod ng Diyos, ang gusto ko isabihin sa inyo at isi-share sa inyo kung ano yung sinasabi ng Bible at hindi kung ano yung sinasabi natin. だから今日は聖書の観点から従うことについて学びますと。 1 Peter chapter 2 verses 13 to 14. So, advertise mula sa mineral. Okay? 1 Peter chapter 2, 13 to 14. Pakibasa. Amen.
Ang salitang ginamit ni Pedro, alang-alang sa Diyos o sa Panginoon. Ibig sabihin, ang salitang submission ay hindi po katangian ng tao. At ayaw natin magpasakop kanino man. Yun yung katangian ng tao. だからこの人に従いたくないという思いが人間のやっぱりどっかで働くんですね。 Kaya binanggit ni Pedro sa mga Christian, mahirap man magpasakop, lalo na doon sa tao hindi karapat dapat pasukan. Pero gawin ninyo alang-alang sa Diyos o sa Panginoon. 人が立てた全ての制度にやっぱり主権者である人に対して難しい時があるかもしれませんけど、神様のためにやってくださいということなんですね。 Ang ibig sabihin ni Pedro ay ganito, ayaw mo man, pero gagawin ko dahil sa Diyos. 神様のために従うんだということなんですね。 Hindi ko man kaya magpapasakop sa Kanya, hindi ko man kaya magpasubmit sa Kanya, pero handa ako magpasakop alang-alang sa Diyos. 本当は彼に対しては私は従いたくない、彼はその従うに値しないと思う時があるかもしれませんけど、神様のために従うっていうことなんですね。 Pakinggan niyo po ako, Christian. Ang Christian life ay hindi pinag-usapan about sa sarili mong alam. Nagiging Kristyano tayo dahil gusto natin maging followers of Christ. Amen? At ang ating pong memorandum at ang ating basihan, walang iba, hindi yung sinasabi ng tao, kundi kung ano sinasabi ng Diyos. だから今日は神様の御言葉に沿ってやはり私たちはいつも判断をしなければなりませんねと。 So, ito yung linaw sa sabi ni Paul. Bagamat mahirap magpasakop, mahirap magpasubmit, pero gawin nyo alang-alang sa Diyos. Dahil lahat ng authority ay mula sa Diyos. 難しいかもしれないけど、神様が与えた権力であればそれは従うべきですねと。 Kaya sabi niya dyan sa verse 13, alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan ng bayan. Alang-alang sa Diyos. 神様のために全ての権力に従いなさいということなんですね。 At ang ginamit lahat ng may kapangyarihan. 全ての権力ですね。 Tatlong bagay ang ating pag-usapan base sa Bible. Verse 14, sa mga gobernador na sinugo niya upang magparusa sa gumagawa na masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. そして14節、あるいは悪を行う者を罰して権力を行う者を褒めるために王から使わされた相続であっても従いなさい。 Madali lang ba ang magpapasakop? どうですか？簡単ですか？ Halimbawa sa leader ng kumpanya, lagi nyo tandaan sa mga nagtatrabaho. Kung ang kapwa nyo nagtatrabaho ay may position sa church o sa trabaho, respeto natin sila. Huwag nyo sabihin, parehas naman kami na sweldo niyan. That is an act of rebellion. Church, gusto ko i-share sa inyo kung ano sinasabi ng Bible. Dahil alam natin na ang katotohanan ang papalaya sa atin. だから自由にする、真に座る人を自由にするんで、仕事でも同じ給料だからといって選びわれたある役割の人に対していや給料はあんまり変わらないじゃん僕ととか言って従わないというのも神様の心ではないんですね。 Amen, church. Tatlong bagay ang ating pag-usapan ngayon. Number 1, saan dapat tayo magpapasako? Base sa Bible. Saan tayo dapat magpa-submit? Number 1, in the family. Okay? Pasakop tayo saan? Sa pamilya natin. Bakit ang pamilya ba ay disenyo ng tao, disenyo ng church, o ang God ang nag-design? そしてこの家族なんですけれども、家族は誰が作ったんですか？ Submission in marriage, napakahalaga. 特に今結婚生活ではこの従うということとても重要なんですね。 Maring alam ng marami, pero ini-ignore natin yung nalalaman natin reality sa Bible. 分かっているけれども、なかなかこれは従えないことが多いと思います。 Ang hirap magpasakop mga babae sa asawang lalaki. よく夫婦の間では妻に対しては夫に従うことがここで書いてあります。 Pag pinag-usapan yung pamilya, kanino ibinigay ng Diyos yung authority? Sa babae o sa lalaki?
人、夫と妻、誰に対してその家族を管理することを任されたんですか？ Submission in the family, meaning submission in marriage. 結婚での不合はやはり服従する。 Ang pagpapakasal ay hindi religious practices. Ang pag-aasawa in the book of Genesis, it is God's design. 結局神様のデザインなんですね、その夫婦っていうのも。 Tingnan niyo ho, sino ang nagkasala sa dalawa, si Adan o si Eva? アダムとエバ、どちらが罪を先に起こしましたかと。 Sino nagkamali? Si Eva. Sino ang sinisinanggan? エバがSi 責め Adan. られたけれども、神様が責められたのはアダムですよね。 Bakit si Adan ang sinisinihan ni God? なぜエバとアダンがこの罪を犯してるんですけど、責められるのはアダム、夫の方ですね。 Dahil ang lalaki ang ibinigay na Diyos na otoridad para sa pamilya. なぜかというと、男性ですね、男の人が、夫がその結婚の間でね、世の管理者として神様が与えられたですね。 Christian, pakinggan niyo maigi. 皆さん、しっかり聞いてくださいね。 Pag ang ama ng tahanan ay bumagsak ang kanyang buhay, damay ang isang tahanan. もし夫婦の間、家族の間、男の人、お父さんが何かあった際には、結局多くの人が、特に家族の多くが重大な影響を受けます。 Balik tayo sa kumpanya. Sa kumpanya na papasukan natin, kanino authority ang binigay sa company? では、会社ではどうでしょうか？ Kanino binigay ang otoridad? 組織では誰にその権力が付与されているんでしょうか？ Brother Peter, kay Satso. Pagkatapos si Satso, pipili sa ng tao kanya mapagkatiwalaan at italaga niya ito bilang may kapangyarihan sa company. At sinusunod kay Satso. Satso. Sila ang susunod? So, dahil ang dami hanggang kay Butso. Tama. So, ibig sabihin, yung lahat ng ito, pattern ng God. Ngayon, kung si Pastor Kenjo, halimbawa, si Brother Peter ay ginawang manager ng company nila, kahit magkasama kayo ng trabaho, nasa kanya pananagutan. And in the church, sa church o sa pamilya, ang disenyo na pattern ng family at ang marriage design ng God, yung authority mula sa Ama. だからこのように家族、社長でもね、会社でも社長、組織の中でも社長があって、CEO があって、下に執行職とかいろいろ部長とかいろいろあると思うんですけど、でもその中で仕事で言うと、例えばその社長がその自分の役割を誰かに異常した場合に、異常されたピーターはやはり異常された役割をやはり執行するためには、周りの人はピーターに対してたとえ違ったとしても、社長じゃなくても自分がその仕事が異常されたので、それを果たす役割、義務があるので、それを皆さんが分かって会に従わないといけない、そういうものですよね。 Ano ang tawag ng tatay sa pamilya? Yung ama yan, no? だから家族で言うと、お父さんが Haligi ng tahanan. よく柱って言われています。父親は家族の柱という言葉があります。 Pag pinag-usapan ng ama ay haligi ng tahanan, anong klase ng haligi mayroon ng tahanan? お父さんが柱であれば、どんな柱でしょうか？ Hindi pinag-usapan dito kung weak yung tatay, kung kulang ang tatay, walang kakayanan ng tatay, hindi malaki ang sweldo ng tatay, hindi pinag-usapan. Ang pinag-usapan is ano? Design ng God ito. だから家族ではお父さんの給料が低いとか高いとか能力があるからとかできる男だからとかそんなの関係ないです。やはり家族になるとお父さんが要はその自分のお父さんのそのスキルとか能力とかは関係なしに家族でもやっぱりお父さんが一番家族の長男だっていう神様のデザインが決まってるから我々はそのように従うんですね。 Alam niyo, sabihin ko sa inyo, ang tatay, akala natin mahina. Pero kapag ang tatay nawala sa isang tahanan, doon yung makikita ng tahanan, lulumpuin ito. Pag ang puhunan o ang pupusi ay wala.
だから皆さん、お父さんが弱いな、私のお父さんダメだなと思う時あるかもしれませんけど、いや違いますよと。神様のデザインはやっぱりお父さんが中心である。お父さんにはそういう力が神様から与えられていることなんですね。 Madali lang ba magpasakop sa asawang lalaki? どうですか？簡単ですか？夫に従うのは。 Babae? Madali ba? May kakasawa ko ba yan? Madali ba mga babae magpasakop sa asawang lalaki? Madali o hindi? Hindi. Tama? Bakit hindi tayo nagpapasakop? いろんな反応がありますけど、なぜ従わないんですか、夫に。 Dahil sa maraming dahilan. たくさんの理由があるかもしれません。 Tama, church? Nagpapasakop tayo doon sa may power na alam mo na palampasan ka dito. Pero ang hirap pagpasakop sa asawa na lalaki kung alam mo, pakiramdam mo, lampas ka pa sa kanya. 自分の方ができると、自分の方が能力がある、自分の方がちゃんとこの家族を仕切れると思った女性はやはり夫に従うのは難しいかもしれません。 Kaya sabi ng binasa natin 1 Peter o 2 Peter, alang-alang sa Panginoon. Bakit? Yung authority inirelease ng Diyos kay Adan. At ang disenyo ng kasal inirelease ng Diyos sa asawang lalaki. だからやはりその夫に対しての責任を神様がそこでもう与えたということで、神様のゆえに私たちは従うことができるんです。 Kung ang lalaki ay poste o haligi ng tahanan, anong klaseng bahay mayroon tayo kung walang poste? だからもし父親が柱であれば柱がない家はどうでしょうか。 Number one, sorry mga kadanayan. Minsan nagpapakita kayo ng strong nyo pero ang totoo weak kayo. 女性の皆さんも強いふりをしているけれども本当は弱いんではないでしょうか。 Amen. Pinipretend natin na strong women tayo, but in reality, biblically, ang babae is weak. そうですね、強いふりをしているかもしれません。なぜかというとやはり女性は脆いんですね。 Amen. アーメンですか。 Pakiramdam lang po natin mga babae, o natin, bakit sinama ko sarili ko? Pakiramdam nyo lang mga babae, strong kayo. 自分が強いと自分で思っているだけかもしれませんね。 Alam niyo kung saan ang strong personality ng babae sa loob ng tahanan? Saan? Sa? Dito. 女性は口ですね。強いものはもし女性は口かもしれません。 Sa anumang discussion, sa anumang debate, at sa anumang kapangyarihan, pag malakas yung boses mo, may power ka. やはりどこの組織でも口が強いとか圧が強いとかなんか大声の人はなんか結構言うことを皆さん聞いてしまうものですよね。 Amen. Amen, church. Sa bahay nyo, sa tahanan nyo, sino ang mas malakas ang bibig? Nanay, tatay. 家ではどうですか。お父さんお母さんどっちの方が家では強いんですか。口が強かったりするんですか。 Sorry mga kananayan. Pero yung ganong ugali, alam nyo kung saan ko nakuha? Sa ninuno natin si Eva. でもきっとその女性の性質というのは、エヴァ昔からのエヴァのからの性質かもしれませんね。女性の方々 Yun yung tinatawag na spirit of rebellion. 反撃のいいですねと。 Amen. Amen, church. Tingnan niyo ho ang pamilya na walang tatay, namatay ang tatay maaga. Anong klaseng pamilya? お父さんがいなくなってしまった場合とかどうでしょうか。 Maraming magagandang bahay ang nawala ang tatay ng bulok. Nagkahiwalay, nagkawatak-watak. Kahit maano kahina ang tatay sa tingin mo, pero ang tatay binigyan ng Diyos ng isang strong personality, hindi sa nakikita mo, kundi dito. だからそれはあなたにとっては弱いお父さんかもしれませんけども、神様のデザインだから神様にとってはその皆さんが目に見えない力があって、それが全うで
できるような力は神様が与えてくださったってことなんですね。 Kung ang tatay ay puhaligi ng tahanan, ano naman daw nanay? もしよく言われているお父さんが柱であれば、お母さんはどんな存在でしょうか？ Nakita niyo? Ano ang katangian ng ilaw? お母さんがよく電気の役割をするっていうふうに言われています。 Magbibigay ng でお母さんが電気であれば明るくするんですね。 at ang reason ng liwanag para makonquer ang tahanan. で明るいからこそ全方位でその家が守られるんですね。 Amen. At ang gusto ni Satan na magpapatakbo sa pamilya, lalaki o babae, hindi lalaki. Dahil kapag ang babae magpapatakbo sa pamilya at babae ang magpapatakbo, hindi na tayo sumusunod sa disenyo ng Diyos. でサタンはいつも女性に力を与えて、女性を行為までなるものとして何か権力を与えて、女性がその、家を支配するように試みるんですけれども、それはやはり家族を崩壊させたいという意図があるんですね。 Pastor, bakit ako magpasakop sa asawa ko? Number one na dahilan. Anong dahilan? Wala naman disposition yan. なんで夫の言うことを聞かないといけないの？私の夫はいい加減なのになと。 Alam niyo ba sa salitang disposition? Paninindigan. 芯がない人ですね。 Sa tahanan, sino ang walang paninindigan? Tatay o nanay? 芯がないのはどちらですか？ Ang nanay kapag nagsabi niya yun na hindi, mamaya oo. Pero ang tatay pinakamahirap pag sinasabi niya ayaw, sometimes ayaw. まあ、男の方が芯があってお父さんがダメって言ったらダメなものが多いけど、女性はさっきをダメって言ったら今はいいとかよくありますね、女性の方が。 Amen. Amen, church. Bakit tahimik tayo? Kaya sabi ko, walang naimik kasi ang salitang submission pero nakamahirap. だから従順さっていうのは、また難しい。 Sometimes narinig ako, pasakot ka ha? Sabi na asawa, kalimutan mo ako ni Kijin. よくやるとかね、はい、じゃあ従順にしなさい。いや、私が日系人でビザ与えて私でしょとか、よくビザの話とかなりますね。 Pwede kita hindi re-renew. あなたは更新しないわよと。 Church. Kahit biro, huwag niyong biruin. 冗談でもよくないですよ。 Sinasabihan niyo asawa niyo, hindi. Wala yan dito, no? Yes, salamat sa Panginoon. At wala dito. ここにはそういう女性はいないと思いますけど、 Bakit ba sila ako magpapasakop? Eh, mas malaki sweldo ko. Ang sweldo niya, doble sa sweldo ko. Ang katuhang totoo, dapat yung sweldo niya bilang padre di pamilya. Pero yung sweldo niya, mas maliit kaysa sweldo ko. Parang pa akong bumubuhay ng pamilya. So bakit ako mag-submit sa kanya? 私の方が給料が高いのになんで従うんですかとか。 Church, ang submission ay disenyo ng Diyos first in family. だから家族を持った皆様にも伝えたいのは、やはり神様のデザイン、あるべき姿、それが一番理想であるその権力のその優先付けっていうのはあるってことなんですね。 Yung sino dito ang asawang lalaki na pag may problema umiiyak? ここで問題があると泣いている人はいますか？ Mayroon? Sabi sa video niya, aminin mo na. Alam niyo, base sa pag-aaral, karamihan na may sakit sa puso, lalaki. そうですね、男性の方が泣きやすいですよね。 Ang lalaki, bihira umiiyak sa problema. なかなか男性はすぐには泣かない。 Pero ang babae, dinadaan yan sa iyak. 女性は泣きやすい、泣きっぽい。 Ba't mga nanay, kapag ang asawa niyo nakita niyo umiyak, pahalagahan niyo at alamin niyo. Dahil ang lalaki hindi iiyak ng gano'n na lang kung hindi niya kaya yung problema niya. で、もし皆さん男性の夫が泣いているのを見たらしっかりと気にしてください。男性が泣くことはよっぽどのことなんです
Ang akala natin sa nanay lang, pag sinasabing submission in marriage or submission in the family, akala natin sa mga nanay lang. Mga young people, 若い方々も mga anak, 子供たちを submit nyo yung mga magulang nyo. Pasakop kayo. 自分の親にも従ってくださいね。 Mga magulang, huwag kayo papayag na mga anak ninyo magpasakop kayo sa kanila. どうか Hayaan nyo na mga anak nyo, turuan nyo magpasakop sa kanila ayon sa palatuntunan ng Biblia. 親たちも逆に本当にこの自分が子供に従わないようにしっかりとした権力を持って子供が親に従う、これが正しい神様のデザインなんですね。 Amen, church. At disenyo ng God at ang pattern ng God mula sa Ama, papunta sa asawa at sa anak. だから Hindi pwede dalawa ang leader at ang ulo ng katawan. Kailangan sa isang katawan, isa lang ang ulo. 家族とかと同じように体でも頭一つと同じように頭が一つと同じようにやはりその家族でも頭は一つであるべきなんですね。 Nung umuwi kami sa Pilipinas, umattend kami doon sa isang church. At ang sabi ng isang pastor, nakakalungkot daw sa panahon ngayon dahil ang mga anak na daw ang nagkokontrol sa mga magulang. 私は先日フィリピンに戻った時にある牧師の話があったんですね。その牧師が言うんですけれども、非常に最近は寂しいと、非常に残念なことが起こっていると。今は子供が親を恐れる時代ではなくなったと、親が子供を恐れる時代になってきたと言っていました。 Sabi niya yung mga 1980s, 90s hanggang pagdating ng ganito, yung bata ang nakukontrol pa ng magulang, tama? Pag sinasabi ng magulang, opo, opo. Pagpasok ng 2020, pataas, kontrol na ng anak yung magulang. At sasabihin ng mga mamagana ng mga anak, tahimik ka dyan, nay, tahimik. もう1980年代ではちゃんと座りなさいって親が言えばピシッと座ってた時代が今は逆でお母さんにそのように命令をしたりしているという、子供が今非常に多いですよねと。 Huwag mo ako turuan. 俺分かってるから教えないでくれよとか。 4 years kong pinag-aaralan. Tuturuan pa ako? 4年間学んだんだよ大学で、何を偉そうに私に言ってるんだとか。 Naranasan nyo ganyan sa mga bata ngayon? Sa mga anak nyo ngayon? Wala yan dito, nasa labas. Amen. Kami nagpapasalamat ko sa Diyos. Lumaki yung mga bata na yan, never yan sasagot. 私はすごくそれで今自慢しているっていうか嬉しいのが子供たちは口答えはしません。 Kapag ipinakita mo na madominante ka ng anak ninyo, huwag niyong asahan. Darating ang araw, pati apo nyo, kukontrolin kayo. 今からでも皆さんがそうやって平気で口答えさせるような親であれば、いつかは孫もそのようにして自分をそういうふうに扱うかもしれませんね。 Amen. Amen, church. Madalas nagsisharing kapag nasa biyahe kami, si Sakarat at si mama niya. Kwentuhan niya sila sharing tungkol sa Bible. Nakikinig lang ako niya. So, pabayaan ko lang sila. Kasi mayroon nang nakisali ako, mamaya makabangga pa kami. そうサカリンとね、お母さんがよく最初の話をよくしていますねと、車の中で。 So, dumarating sa panahon at sabihan talaga ng nanay niya, sabi niya, gaano man nalaman mo sa Biblia, ang huwag mong alisin kung ano pa rin sinasabi ng Biblia, magulang mo kami. At ang lagi sinasabi niya sa Karen, hindi ko po makalimutan. いつもやっぱどっかでこういうふうにちょっと考え方の違いとか出てくるときに、いや、あなたはね、確かに大学も出ていいかもしれないけど、私たちが親であることを忘れるなと強く言ってしまう場面があるんです。その時に盛りが、はい、覚えておきますと言ってくれますと。 Meron akong pamangkin sa Pilipinas, 12 years old sila. ある姪っ子の話なんですけれども、 Masabi ko, napakatalinong bata. とても賢い優秀な子です。 Lahat ng bansa, lahat ng flag ng bansang ito, alam niya kung ano. いろんな国旗を覚えている、暗記している子供です。 Lahat ng sasakyan ng mga magaganda, pinag-aralan niya kung sino may-ari nito at paano nagawa ito, anong taon nito. 車の種類やその年代、それも全部暗記をしているんですね、その子は。 Minsan gumawa siya ng sarili niyang laro. 自分のある遊びを彼は覚えました。 Sa edad na 12 years old.
12歳で自分の遊びを作ったんですね。 Gumawa siya ng pambatang laro at gumawa siya ng kanyang sarili niyang program para malaro ang laro na ito. 自分でプログラムを作って遊べるようにしたんですね。 Pinag-aralan niya lahat ng batas. いろんな法律も学びました。 Kaya one day po ay isang araw pumasok sa school. で、学校に行って Pinagalitan siya ng kanyang guro. 先生に怒られたんですね。 Kinausap niya ang kanyang guro at sinabihan niya, 先生に向かって Ma'am, ang trabaho mo turuan kami. Wala kang karapatan na saktan mo estudyante. Hindi mo ba alam sa batas, Article 76:16, bawal ang ginagawa mo? Gusto mo i-report kita sa gobyerno para matanggal ka sa trabaho mo? そして叱られたこの子供が先生に対してあなたが私に行うことは教えるだけだと。あなたが今したことはその法律の第76条の1だとか書いて、それであなたがしたことは法律で違反してるから、私はあなたを今すぐこの告発して報告をしてあなたが捕まりますよと言ったらしいですね。 O Timoteyahi at mga magulang niya, dinadaan niya sa legal. そしてそれが親とかにも親戚に対してもそのような口の利き方をするんですね。 Sa edad na 12 years old, kaya niyang gayahin yung perna, ipakita mo sa kanya. 12歳でこういうような真似をするんですね。 So sabi ko, ito yung batang ito. Pero, isa sa katangian nila, pag natalo sila, sa saludo sila. Pero hanggat hindi mo siya kaya, at matatalo ka niya, hindi siya magpasakop sa iyo. Hindi siya sasubmit sa iyo. でよく親としては周りはそれに対して納得だとか言うんですね。そういうふうにしてきたからそれがどんどん当たり前になってきている。 One day, naglaro sila ni Sakari at tinalo si Sakari. Tinalo siya ni Sakari sa dalawang laro at sa dalawang tanong. Mula noon, nagkaroon siya ng pagpasakop kay Sakari. At ang sabi niya sa sarili niya, weak ako. そしてゲームを盛りとして2回負けたらしいんですね。ただ負けたことによって自分は弱いというのを認めたらしいんですけど、 Sometimes ma-realize natin na may kapintasan tayo, may kahinaan tayo kapag yung tao nakaharap mo angat sa iyo. だから人間というのはこれと一緒で、たとえ子供でも今までは自分が勝っていたから従うことはしたくない。でもこの人の私より強いんだと分かった瞬間、従う気持ちになるんですね。 Ang akala natin, magpapasakop lang tayo sa tao, yung alam mo, lamang sa iyo. 自分より上だから従うと。 But church, submission is God's design. でも従うというのは神様のデザインですね。 Amen? So number one, submission in the family. Ephesians chapter 2 or 5, verses 22 to 28. Okay, 20 pa, Ephesians 5, 21 to 22. Ang sabi dito, basahin ko, in the book of Ephesians, actually hanggang 25 ito, o 24. Pero pinutol ko lang ito. Ang kinuha ko lang yung dalawang verse. Pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong pag-alang kanino? Kay Christ. Ang pinag-usapan dito, ang pinaka-context is about marriage. ここでは聖書のエフェソの5章の21を見ていきますと、これは結婚生活について書いてあるんですけれども、 Kaya sabi ni Paul, sa mga manampalataya sa Efeso at sa baging lahat ng manampalataya, ang hirap magpasakop, sabi ni Pedro, ba't alang-alang sa Diyos? But according to the book of Ephesians chapter 5 verse 22, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Ibig sabihin, church, kung kayo anak, walang galang, walang respeto at hindi nagpapasakop sa magulang, kayong asawa ng babae, hindi kayo nagpapasakop sa inyong asawang lalaki, ito'y disenyo ng Diyos, wala din kayo galang sa nagtalaga nito ng lideratong ito. At sino ang nagtalaga dito? Ang Diyos. そして妻たちに対して夫に従う、主に従うように自分の夫に従いなさいという神様のその命令があるにもかかわらず、自分が一番だという夫を本当に一個従わないであれば、それは神様が立てた権力に逆らっているということになります。
Marami may hinahanap ako ng isang Bible verse, hindi ko talaga nakita na sinasabi ng Panginoon. Gumalang kayo o pagpasakop kayo, hindi lamang sa mga mabubuti, maging sa masasama. Alang-alang kay Kristo. 先ほども言ったところもそうですけれども、本当に悪い権力者、悪いその上に立つ者に対しても従うというのは、本当に神様が従うということを非常に重要視しているということが分かります。 Kung nagpapasakop tayo sa disenyo ng Diyos sa pamilya, walang iba tayong ginagalang at nirespeto kundi ang Panginoon sa Kristo. Verse 21. だから本当にここに書いてあるように、主に従うように、神様に従うように、それをするであれば自分の夫にも従うことができます。 Verse 22, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Kaya posible. 妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさい。 Hindi pwedeng sasabihin mo, Lord, ipinasakop ko sa yung buhay ko, pero yung policy at disenyo ng Diyos, dinidisobey mo. 神様には従うけれども、神様の作られたこの権力の範囲を従わないんであれば、それは矛盾しています。 Pakinggan niyo ako, Biggie Church. Hindi pinag-usapan yung salitang Amen. Hindi pinag-usapan ang salitang Hallelujah. Hindi pinag-usapan kung gaano kadami ang alam mo sa Biblia. Ang pinag-usapan dito, ginagawa mo ba? 大事なことはアーメンとかいろんな聖書箇所を覚えてるかではなくて、あなたは自分の人生でそれを実践していますか？ Amen. Ginagawa ba natin? やっていますか？実践していますか？ Sabi ni Pablo, ang isang tao nagbabasa, ngunit hindi niya ginagawa, para lang sa isang tao umarap sa salamin at pagtalikod, nakalimutan niya ang kanyang mukha. 本当にこの御言葉を聞いて従わない者は鏡を見て自分の姿を忘れる、このようなものとみなされます。 Submission is God's design. だから従うということは神様のデザインですね。 At ang sabi ng verse 14 ng 1 Peter, o sa 1 Peter chapter 2, ang God ang magbibigay ng reward. Ayon doon sa binasa natin kanina, ang God ang magbibigay ng gantimpala sa gumagawa nito. At siya din ang may kapangyarihan na magparusa sa nagdi-disobey nito. だから従う者には神様が本当に祝福を与え、それをしない人には神様は罰を与える。 Mahirap man magpasakop sa magulang. Mahirap man magpasakop sa ating asawa. Pero gawin natin, sabi ni Pedro, verse 13, alang-alang sa Panginoon. 難しい時があるかもしれませんけども、神様のために神様の従うゆえに実践するんですね。 Our church, hindi ho nagkamali ang Diyos na magtalaga ng ama ng tahanan. だから神様が夫を一番長の家族の長にするのは間違った考えではないですね。 Number 2, saan tayo dapat magpapasakop? Ano to? In the church. 2つ目は教会ですね。 Yun yung Bible. Ang submission ay tinutukoy sa tatlo. Family, church. Pangalawa, family, church. Amen. Ngayon, kanino itinagay ng Diyos ang church? 誰の手に教会は与えられましたか？ Yung in-charge ng church na itinalagan ng Diyos sa isang simbahan, walang iba kundi pastor. 教会の頭は牧師です。 Amen, church. Doon sa mga D-group, sa lahat ng mga nasa ministry, may mga leader kayo. Praise and worship ministry, may leader kayo. Pasakop kayo sa leader nyo. Tulad ng pagpasakop nila kay Kristo. Kayo lahat bilang sa church, spiritual leader, ang leader ng church, walang iba kundi si pastor. だから D グループとかいろんな聖書の学びとか賛美のグループとかもあると思うんですけど、リーダーに従う、それは正しいことであって、その長であるのが牧師です。 Minsan nagtatanong ako sa sarili ko, bakit ang Christianity apektado ng takbo ng mundo?
なぜこのクリスチャンのこの世界というのは今は非常にこの世界に描かれているのかと時々自問することがあります。 Sa Pilipinas, pag ang church mayaman, ang umaattend mayayaman din. 裕福な教会の前は裕福なメンバーがいるんですね。 Amen. Nakaya natin, ito ba yung design ng God? これは神様のデザインですか？ Minsan gumagawa tayo ng paraan natin dahil gusto natin makihalubilo doon sa tao minsan pantay sa'yo, angat sa'yo, o mas mataas kaysa sa'yo. 人々はそういうところに行って自分より上とかそのようなそのところに自分もそのように認められたいからそのような教会に行く時があるかもしれません。 Naghanap tayo ng magaling na mga preacher o pastor para doon tayo magbasako. 素晴らしいプリーチャー、素晴らしい牧師が話をするからそこに従うといいかもしれません。 It is of God's design. Hindi. Submission in the church or spiritual leader. Meaning, submit sa pastor. 牧師に従う、牧師に従いなさい。それが神様のデザインです。 Amen, church. Amen. Kahit gaano kagaling ang pastor, ang church, hindi lalago dahil may magaling pastor. Ang Diyos ang nagpapalago ng church at ng membro, hindi si pastor. Kahit gaano ka-weak yung pastor, ang God ang nagpapalago at nagpapatubo sa church at sa Christianity. 牧師が強いとか牧師が弱いとか関係なくそれは与えられた役割だけであって結局は教会を保たせる教会を維持するのは神様の技なんですね。 Christianity ay hindi basihan sa dami ng bilang ng membro sa church. メンバーの Christianity is a personal. メンバーの人数ではなくて本当に個人個人の関係性によって成り立っているんですね。 Ngayon, ano pa title natin? Submission. Ano pa ba? Is God design. Disenyo ng Diyos. 神様のデザインに従うそれが今日の聖書箇所ですね。 Pastor, hindi ako magpapasakop. Pastor, magpapasakop ako kasi ang galing dito. Ang galing ba? But church, ang liderato at ang church ay disenyo ng Diyos. すごい牧師だから良い牧師だからとかそれだから従ういや神様のデザインはどうだったかと。 Amen. Amen, church. Alam niyo sa vision, may isang kong nakilala o dalawang kilala na tao na sabi ko, nakakatuwa naman yung ganitong mga tao, no? Lahat ng gagawin nila, lahat ng gagawin, magme-message siya tapos, Pastor, okay lang ba? Pastor, may ganito, ganito. Hindi dahil yung papapansin, but this is part of submission. Kasi, ang problema, lalo na tayo mga leader, gumagawa tayo ng sarili nating way without submission. But ang akala natin okay, but sometimes nag-create ng disobedience and rebellion. Church, may Bible ho tayo. Hindi na natin kailangan explain ng pastor. Sabi nga ni Pastor Kenjo, lagi kinakanta, read your Bible and pray every day as you grow, and grow. Sapat ho ng Bible. Basahin nyo araw-araw at ang God na magtuturo sa atin ng tamang paniniwala at tamang pamumuhay. なんかとても嬉しいメンバーがいるんですけれどもその人の方々は2名ほどいるんですけど何をやるにもどうですかどうですか先生どうですかどうですかといつも聞いてきて非常に私は嬉しいんですけれどもなぜかというと他のリーダーが勝手にっていうか相談なしに物事を行うとそれがかえって悪くなってしまうっていうのがあるからだからいろいろこれを毎回細かく言う必要はないと思うんですけれども皆さんキリスト先生いつも言うように聖書を読んでお祈りをして本当にどんどん成長してほしいと思ってます。 Hebrews 13 verse 17. Sabi niya dyan, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila isusundin nyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi,
sila'y mahapis. At, ang sunod, hindi ito makakabuti sa inyo. あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。これヘブル書の13の17ですね。ヘブル書の13章の17節で、あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人たちに神にもし聞きすることをものとして、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですから、この人たちが喜んでそのことを嘆きながらすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからですと。 Amen, church. Alinaw sa Bible. Kung hindi natin kaya magpasakop sa church o sa liderato ng church, ang sabi ng Bible, hindi din ito makakatulong sa inyo. だからその教会のリーダーに従わない、それができないであれば、あなた方の益にはならないからですと。 So, sino po ang tawag dito? Sino po yung, ano ba tawag dito? Sino daw po yung magsasuffer dito? Sino po yung apektuhan? 誰が困るんですか、言うことを聞かないと。 Yung pag-disobey at hindi pagpapasakop, ang una pa rin maapektuhan, alam mo kung sino? Ay, sabi nga ba? Hindi pa rin kakabuti mo. 服従しないと益にはならないと聖書が言っていますと。 Because God is the God of order. 神様はやはり秩序をすごく喜ばれる方なんですね。 Amen, church. Sa company may pamunuan. 組織にもそのリーダーたるものがあると同じように、 Sa trabaho may pamunuan. そう仕事でもありますね。 Sa church may pamunuan. 教会でもしっかりですね。 Kapag ang lahat ng bagay dito walang pamunuan, magiging magulo ito. Kaya lahat ng pamunuan mula sa Diyos. 組織がなければそれは本当にバラバラになってしまう。 Amen, church. Kaya sabi niya, pasakop kayo sa mga nangasiwa sa inyo. At magbibigay sulit sila sa Diyos. Yung authority binigay ng Diyos sa pastor. だからその権力は牧師に与えられたので、それに従うんですね。 Yes. Nag-disobey tayo, hindi tayo pasakop. Nasaktan natin si pastor. Kalungkot si pastor. Pero ang hindi nyo alam, ang sabi ng Bible, but yung effect nito hindi pa rin makakatulong sa inyo. 傷つけた、そして牧師が傷ついた、牧師が泣いた、牧師が、でもそれだけでは済まされないかもしれないということですね。 Ito yung pananaw ko sa Diyos. At natutunan ko bilang lingkod ng Diyos. Ang membro ay mahalaga sa pagkatupan ng God. Amen? Amen, church. Pero kapag ang tupa o ang membro nawala, may nawala lang na membro. Pag ang leader nawala, may nawalang leader. Pero pag ang pastor wala, nawala lahat ng membro. メンバーは大事です。リーダーも大事です。でも牧師がいなくなった時点で、もうメンバーはもうバラバラになってしまいます。 Kaya ang trabaho ni Satan, i-destroy the pastor para mangangalat ang tupa. John chapter 10. ヨハネの10章に書いてあるように、いつもリーダー、牧師をいつもこのやっつけるんですね、悪魔は。 Okay, church? Ang pinaka number one mission ni Satan at ang kanyang kampon, sirain yung pastor para mangangalat yung tupa. 牧師を潰そうとするのが悪魔の働きです。 But ang turo ng Bible, submit your pastor. だから神様の教えは服従することなんですね。 Kapag ang pastor nyo nag-i-enjoy, Pastor Kenjo nag-i-enjoy, ang church, dadaloy ang enjoyment dito. ケンジョ先生の喜びがあれば、きっと教会の中にも喜びが漂うはずですね。 Kapag si Pastor Kenjo, si Pastor Louie ay may problema, apektado ang church na pinangunahan nila. そしてケンジョ先生やルイ牧師が問題があったら、みんなが結局影響されてしまいます。 Kita niyo kung gaano kalaki ang epekto sa church? どんなに大きな影響か感じますか？ Amen, church. Yung pastor nag-iisa sa church. 牧師はいつも一人です。 Submit your pastor だから従いなさい。 and love your pastor. 愛しなさい。 Alang-alang sa Diyos. 神様に従うがゆえに。 Hindi lang si Pastor Kenjo, hindi lang yung mga pastor, hindi lang kami ang matutuwa. Dadaloy din ang kasiyahan at pagpapala sa bawat membro ng iglesia na pinangunahan ng mga lingkod ng Diyos. そうすることで、もしケンジョ先生、牧師たちが喜ばれば、それが自然と喜びの益となって、教会にそれが
含まれるということですね。 Basahin ko ulit ng 13, ng Hebrews 13:17. Pasakop sa kayo sa nangasiwa sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila isusundin nyo, magagalak sila. Alam niyo ho, ang church, bibilis, lalaki at maging masaya kapag yung pastor sinusuportahan niyo maging masaya. そして本当にこの皆さんがこの牧師をしっかりとサポートをして本当にやるならば本当に教会は本当に伸びて大きくなっていくでしょう。 Kapag sila ay nagagalak, tutuparin nila, gagawin nila yung kanilang trabaho, yung tungkulin. Ano ba ang tungkulin ng pastor? Base sa aklat ng mga gawa. Ang trabaho ng pastor, manalangin at mangangaral o mag-aaral ng kanyang salita. 牧師が喜んでいるならば自分の仕事ももっともっと全うできるでしょう。それは本当に御言葉を伝えたりとかお祈りをしてあげることですね。 Kung hindi natin sila nirerespeto o hindi tayo nagpapasakop sa kanila, hindi tayo nagpapasubmit sa kanila, ang sabi dito, kung hindi, sila ay mahahapis. でも私たちが従わなくて本当に言うことを聞かないであればそれは嘆きへと変わっていくでしょう。 Kaya number one option ng pastor kapag nagkaroon ng matinding kalungkutan at pighati, the first option na gagawin niya, ano? だから牧師が苦しみに遭うとやめてしまうというのがオプションになってしまいがちなんですね。 Araw-araw maraming pastor ang temporary nag-give up sa ministry. 毎日多くの牧師がその業務を本当に終わらせないでやめてしまっているケースがあります。 Church, 皆さん、 hindi ko ito sinasabi bilang pastor at bilang pastor King John. Ang problema nyo, damay kasama yung pastor sa problema nyo. 皆さん、 Pero ang kalungkutan ng pastor nyo, walang membro nakikialam sa lungkot ng pastor nyo. 皆さんの問題はいつも牧師も一緒に祈って助けてくれます。でも牧師はいつも一人で戦ってます。 Amen? Ang membro pag may problema at alam ng pastor na problema. Pero kapag ang membro may alam may problema si pastor, number one salita ang sinabi ng membro ay ano? 10% lang sabi pastor, pagpipray kita. 50% ang sasabi na pagpipray natin, pastor. 80% to 90% ang sasabi, wala na. 牧師に問題があると 10% ぐらいはじゃあお祈りをしましょうと。そしてまた 15% の一緒に助けてくださる。でも80、90はほとんど何も反応がない。 Dalawang church, ang nabalaman ko sa Shizuoka, hindi ko mababanggit yun madalas. Tinatawanan ako ng asawa ko. Umalis yung pastor, iniwan yung tupa. 静岡のchurch kayo Shizuoka? Hindi ko na kung ano yung mga pangalan ng church, basta Filipino churches din sila. フィリピンですね。フィリピンの教会ですね。フィリピンの教会でメンバーがいて牧師がいなくなりましたと。 Dahil sa mga problema sa buhay. 問題があって、 Si Brother Hell nagkwento din sa akin, ganun din nangyari. ヒルさんもそのような話をしてくれました。 Yung nung pumunta kami doon, yung pinsan ng asawa ko, ganun din nangyari. May church sila, yung pastor nila, umuwi, hindi na bumalik. 教会があったけど牧師がもう持ってこなかったと。 Church, hindi ho madali maghanap ng pastor. 牧師を探すのは簡単ではないですよ。 Palitin ko, hindi madali maghanap ng pastor. 簡単ではないですよ。繰り返しますけど。 Amen? Madali maghanap ng maraming pastor, pero mahirap maghanap ng pastor na nakaunawa at nagmamahal sa iyo. であなたを愛する牧師を探すのは本当に難しいですよ。 Submission is God design. Submission in the church or spiritual leader. そして神様が与えたその権力に従うというのは神様のデザインです。 Kapag ang pastor nag-give up sa ministry, もし牧師がその働きから諦めて逃げ出したら sino ang apektuhan? 誰が営業するでしょうか？ Si pastor? キリ先生が困るんですか？誰が困るんですか？牧師ですか？ Ang apektuhan? Ang church at ang membro. メンバー全員が結局影響されますよ。 At samantalahin sita nito, John chapter 10, para kukunin at dayain ang mga tupa. そして
騙してサタンは本当にこの多くの羊を騙そうとしているからですね。 Amen, church. Ano? Kamusta tayo? 皆さんはどうでしょう Tahimik か。 kayo lahat ha. Ulit, ang submission ay madaling sabihin, pero pinakamahirap gawin. 言うのはたやすいけれども実践するのが難しいのが従順さですね。 Dahil lagi tayo naglalagay ng question mark, lagi tayo naglalagay ng condition para magpasakop. 私は何か従うのであれば条件付きだと皆さんは一般的にするかもしれません。 Ulitin ko, church. Kailangan ang dalawang ito, yung tatlong ito, buo. Kung kaya mo magpasakop sa asawa mo, releasing yan yung transferring yan, kaya mo rin magpasakop sa church. もし自分の家族に従うことができるのであれば教会に従うこともできるはずです。 Pag hindi mo kaya magpasakop sa asawa mo, ultimo sa church, hindi mo rin kaya magpasakop. 自分の夫に従うことができなければそれはもちろんもう教会でも従うことができないのでしょう。 Kaya ho, ang Bible lagi nagpapalala sa atin. だからいつも聖書はいつもそうやって私たちにリマインダーとして働きかけてきます。 Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa inyong kinakasama. そして仲間に気をつけなさいと。 Because bad company corrupt good moral. 悪い仲間は悪い教えをするんですと。 Why, church? There is a transferring spirit. やはり悪い霊が働くんですね。 Kung ang kasama mo lagi, against siya lagi, one day, katulad ka rin niya. Because mayroon transferring spirit. 霊というのは伝わるので、その人が反撃者であれば、あなたもいつの間にか反撃をしていることがあるかもしれません。 Number 3 and last. Submission in ano? Society. 社会での服従ですね。 So, dapat, kung tayo Christian, hindi lang tayo, alam nyo, kung saan believer normal, ba't sa mga unbeliever hindi ito normal? Kasi the more tayo nagbabasa ng Bible, everyday nagbabasa tayo, everyday nagpe-pray tayo, every Sunday nasa church tayo. Pero without application, is abortion. 毎日お祈りをして聖書を読んでも、でもこれを実践しなければ意味がありません。 Ang galing natin sa church. 教会では素晴らしいパフォーマンスがあるかもしれません。 Ang galing natin sa activities ng mga churches. 本当に一生懸命いろんな活動を少々するかもしれません。 But yung simpleng pagpapasakop ay mahirap gawin. でも従順さは本当に難しいものですね。 Amen, church. Amen. Alam nyo, the more na lumalago tayo sa Diyos, the more na tumatatag tayo sa Diyos, at the more na lumalalim tayo sa Panginoon at sa Kanyang salita, the more na tayo nagiging mapagpakumbaba. 神様を知れば知るほど実はどんどん謙虚になっていくんですね。 Submission in society o sa lipunan. 社会での従順さ、 First, family. 1つ目は家族ですね。 Yung God design na liderato, kanino binigay? 家族では誰が家族誰ですよか？ Kanino binigay? Sa Ama. 夫ですね。 Sino ngayon ang inutosan ng Bible na magpasakop sa Kanya? Yung babae, asang babae, at maging anak. そして本当にその夫に従うのは妻とそして子供たちですね。 Amen. Amen, church. Pastor, ang hirap magpasakop kay Mister. Bakit? Ang pangit. 私の夫は働かせた方が難しい。 Amen, church. Number 2. In the church. 教会ではどうでしょうか？ Pastor, ang hirap magpasakop kay Pastor. 牧師に従うの難しいと。 But it is God's design. 神様のデザインですね。 Kapag nag-submit tayo, magagalak ang Diyos, magagalak si Pastor, ang makinabang ikaw mismo. 本当にあなたが従順になれば神様が喜び、本当にそして牧師も喜び、あなたも喜ぶ。 Pero kapag nag-disobey tayo at hindi natin nagpapasakop kay Pastor, malulungkot sila.
malulungkot ang Diyos at ang maapektuhan ikaw. At dahil apektado ka, pati pamilya mo napektuhan. Dahil ang init ang ulo mo lagi sa pamilya mo. 牧師に従わなければ、牧師がに従わなければ、あなたも結果としては家族のにもいつも怒ってたりするので、やっぱり影響があるんですね。 Sa society. 社会はどうでしょうか。 Alam niyo, pinakamahirap ang pasakop, Ngayon, ang labanan niya yun ngayon, dalawa na lang sa gobyerno natin. 難しい政府でも、フィリピンの政府でもいろいろ起こってますが、 Marami pa rin nagsisigaw na Duterte, Duterte. まだ前の大統領の名前を呼ぶ人がいますが、 Sorry gagamitin ko, napanood ko lang ito. Madalas sinasabi sa gobyerno natin, ang tawag sa kanya, ano yung tinatawag nila sa gobyerno ni BBM ngayon? Bangag. Addictus. Tama? 今のフィリピンの大統領の政権を何かこの依存症、もともとその日本の薬物にも彼がその手を染めてた時期もあったみたいで、こうまだこう精神がまだ普通ではないとか言われるんですね。 Alam mo yung pinagtataka na ko Ligay ako, si PRRD nakakulong na. Pero marami pa rin mga tao, o may mga ilang tao pa rin hindi makagitober, ganit lang kay Digong. もう今は前の大統領が牢屋に引き入れたんですけど、まだ怒ってる人がいます。 Kahapon may napanood ako isang testimony. 32 years na nagiging addict. 32年間彼は薬物の依存症になっていたんですけども、 Nalala ko nga yung time habang pinapanood ko, nalala ko yung kinikwento ni Brother Peter sa kanyang kapatid. そして薬物依存症で、例えばピーターのもともと兄弟もそういう時期があったんですけど、 Kilala siyang pamilya sa Pilipinas. 有名な家族だったんですけど、 At sa tagal ng pagiging niya lulong sa droga, wala siyang ginagalang dahil kapag nahuli siya, may pera, may influensya yung magulang niya, arbor agad. 何 Ganun na 回 kadali. も牢屋に入ってその薬物に依存してたので何回も牢屋に入るんですけど、 Nag-church din siya. でも教会もたまに行きましたが、 Pero makalipas ang mahabang taon na sa kanyang buhay, gusto niya laging isurrender, pero hindi niya magagawa. Pero alam niyo, sabi niya, dumating ang araw na nagpe-pray ako sa Diyos. Hanggang gumamit siya ng taong kasangkapanin para magkaroon ako ng tao at ma-overpower niya ako. 何回もお祈りをして人を送ってくださいって言ってたんですね。で、それで人を使わせてくださいとお祈りしたんですね。 Sabi niya, tumakbo si Digong. Pero sabi niya, noong una, galit ako sa kanya. Pero dahil doon sa tinatawag niya na tukhang, natakot ako. Lang nyo, pumunta ako sa pulis, kaibigan ko, sa ninong ko, voluntaryo ako nagpa-rehab. Dahil natakot ako sa tukhang. Pero nung nasa rehabilitation center ako, unti-unti ako tinulungan. Nabago ang buhay ko. At sabi niya sa madaling sprinto, ngayon, sabi niya, nakalaya na ako. Pero nagtatrabaho ako ngayon sa isang rehabilitation center sa tinatawag na Bridge of Hope, ang pangalan nila, bilang isang advisor at isang staff ng kanilang trabaho. Sabi niya, ginamit ng tao o ng Diyos yung mabagsik para magkaroon ako ng takot sa bagsik nito. Ngayon, nagtatrabaho ako sa gobyerno, tumutulong ako sa mga taong biktima katulad ko at hindi sa lahat. Yung pamilya ko at mga anak ko na nasira dahil sa aking ginawa, nabuo ito. At ngayon, naglilingkod ako sa Diyos bilang pastor. Salamat sa Diyos at ang Diyos nagpadala na isang mabagsik na tao para katakutan ko. この以前の大統領がすごくこの麻薬とか本当にこれを徹底的にフィリピンからなくそうという強い意向があって、もし見つかったらそれこそもう牢屋に入ったら一緒出れないっていう強い政策を打ち出したんですね。強い政策を恐れてですね、その人はもし僕が捕まったらもう永遠に牢屋から出れないと思って、その時にはボランティアに自分で自首すればよかったんですね。そういうふうにもう今依存症とか問題がある人はもうボランティアで自首してきなさいと。で自首したんですね。自首して警察に行って自分が依存症であることを伝えてリハビリに
通ったんです。リハビリの結果、神様を知ることができたんですね。本当にだから彼は、今はもともとリハビリのセンターのメンバーとしてアドバイザーとして仕事をして、今は牧師としてしていたっていう、そういう証だったんですけれども、つまりですね、もともと強い権力のある恐れていた大統領のその強い政策が、自分がそれによって変えられたっていう証をしていました。Submission in society, meaning submission in government authorities. そしてもちろん行政に従うというのがこの3つ目の社会組織への服従ですが、 Ang hirap magpasakop sa isang government official na alam mo, kurakot. Pero ang trabaho natin na sa Christian, saya sa gusto natin, susundin pa natin ang policy ng Diyos. Yung design ng God is submission and authorities. 賄賂とか悪さをしている本当にその政治家の方々に従うのは難しいかもしれないんですけど、でも神様はそれでも従うことを望んでいます。 Romans 13 verses 1 to ローマ書に行きますね。 2. Ang sabi niya verse 1, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. ローマ書の13章の1節、人は皆上に立つ権威に従うべきですと、神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。 Nanalo man sila dahil sa parihas, nanalo man sila sa pandaraya, kapag sila itinalaga na ng Korte Suprema at ng ating government official, wala na tayong magawa. Obey the rules of the law. 自分の本当に自分がそれ投票してほしくない人が当選してしまって従いたくないかもしれませんけれども、それが立てられた権力であればもう従うしかありませんよね。 Hindi natin gawin ito para sa kanila. Gagawin natin ito bilang Kristyano at ito ang nais ng Diyos. それは神様の御心だからですね。 Ang problema kasi, nagre-rebelde tayo sa kanila, nagre-rebelde pa tayo sa Diyos. Ngayon, sino maapektuhan? Galit ka sa gobyerno. Galit ka sa mga nahalal ngayon. Sino maapektuhan? Sila o ikaw, Christian? Apektado ka kasi yung binitawan mong salita, nakakasakit ng espiritu na nasa iyo at nabibigyan ng kapighati ang Holy Spirit sa buhay mo. 反撃をしているっていうのはやっぱり自分は後々自分が結構苦しみに遭う、自分が結局嫌な気持ちになってしまうんですね。 Look at the verse 2. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. 従って権威に反抗する者は神様に逆らうのです。逆らう者は自分の身に裁きを招きます。 At lalapatan ng parusahan sino ang lumalaban. Amen, church. Kanino lumalaban? Sa pamilya, ang design ng Diyos na maging leader sa pamilya, sino? Sino? Ang ama ng tahanan. Sa church, si pastor. Sa society, government, authorities. But ang sabi ng verse 2, kaya nga ang lumalaban sa mga pamahalaan, pamunuan, ay lumalaban sa Diyos. Verse 2. Sapagkat ang Diyos ang nagtakda sa kanila. だから、家族では夫、教会では牧師、そして3つ目ではその本当に権力に与えられたものに対する反抗というのは神定めに逆らうのです。 Amen, church? Amen. Pero sa lahat ng ito, ang pinaka-nakakalungkot at pinakamahirap, yung pangalawa, yung church. この中で一番難しい2番目ですね。 Amen. Kaya, prayer pastor. Pagpipray natin lahat ng mga pastor, 牧師たちにお祈りをしてください。 respeto natin lahat ng mga pastor. リスペクトしてください。 Alang-alang sa Diyos. 神様のために。 Amen? Amen, church. Tayo manalangin sa Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami at nagpupuri sa iyo. Ang submission at ito'y disenyo mo. 神様、感謝します。本当にこの従順さは神様の望むことです。 Likhaan mo kami na isang puso at espiritu na handang magpasakop sa iyong itinalaga. 心を与えてください。
Palayain mo kami sa spirit of rebellious spirit. 反撃的な精神から反撃的な心から私たちを自由にしてください。 Mahirap magpasakop, 難しい時もありますが、 pero gawin namin ito para sa inyo. イエス様のためにすることができますように。 Dahil ayaw namin lumaban sa inyo. イエス様に反撃するものさせないでください。 Dahil sabi mo sa aklat ng Romans 13, ローマに書いてある通り、 lahat ng kapangyarihan pamalan ay mula sa iyo. 神様が与えない権力はないからです。 At ang lumalaban sa itinalaga mo ay lumalaban sa iyo. 神様に反撃することになるからです。 Kaya Lord, 神様、 tulungan niyo po kami 助けてください。 na gawin ang iyong salita, 神様の御心を sundin ang iyong mga 従う salita. ことができますように。 Salamat お願いしま sa す。 pangalan ni Jesus. イエスの皆によって Amen and amen. God bless sa atin lahat. God bless sa namin. So それでは入りますと時に行きたいと思います。お願いします。ではお祈りをピンク前にお願いします。Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, Ama namin nasa langit, tunay na kami patuloy nagpupuri at nagpapasalamat. Nagpapasalamat po kami sa katagumpayan ng gawain mo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga salita na inihayag mo sa umagang ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga lingkod mo na ginamit mo sa umagang ito sa buhay nila. Pastor Louie, Pastor Kenjo, Evan, Esther Naomi, Lord God, dalangin namin, O Diyos, na patuloy ingatan, pagpalain mo ang kanilang mga buhay, na patuloy magamit sila sa gawain mo, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga salita na inireveal mo sa amin sa umagang ito. Tunay nga, Lord, na salamat sa iyong pagtuturo. Buksan mo ang aming mga puso't isipan sa katotohanan at ilagay mo ang kapangyarihan ng iyong mga salita sa bawat isa sa amin, Lord. Tunay nga, Lord, na napakahirap, Lord, pagpasako. Lalo na, Lord, sa bawat isa sa amin na mayroong pinanghahawakan, Lord, na mga pride po, Panginoon. Kaya, Lord, isa lang ang tinuturo mo sa amin, na matuto kaming magpakababa o nahigit sa lahat sa inyong harapan. Sa aming pamilya, sa aming church, sa mga namumuno sa amin, Lord God, na magkaroon kami ng teachable heart na marunong tumanggap ng aming pagkakamali. Yan lang, Lord, ang nais mo sa amin dahil ikaw po, Panginoon, ang nagpakita. Binigay mo ang iyong buhay
nagpapakababa ka doon sa krus ng Kalbaryo upang iligtas kami sa kabila ng aming mga kasalanan. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na magawa namin ito, Lord, ang pagpapasakop higit una sa inyo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hindi lang, Lord, na mapakinggan namin ang mga salita na ito at paglabas dito, wala na. Kundi, Lord, ikintal mo ito, Lord, sa aming mga puso, sa aming isipan, na magkaroon ng pagbabago ang aming buhay. Hindi lang sa loob ng church, Lord, kundi sa bawat buhay namin nilalakaran araw-araw. Lord, salamat po muli sa kaloob na nalikom sa umagang ito, Diyos. Salamat sa bawat kamay na nagkaloob. Salamat, Lord, sa bawat kaisya na kung saan dinala mo kami upang magtrabaho. Salamat po, Panginoon, sa iglesyang ito. Salamat po, Panginoon, dahil, Lord, binigyan mo kami ng pagkakataon upang magkaloob, Lord, upang magamit sa iyong gawain, sa dako pang paroon, Lord God, na marami pang kaluluwa ang maligtas. Salamat po, Diyos, sa lugar na ito, sa iglesyang ito, salawat sa bawat buhay ng mga kapatiran, sa kapatiran namin ng mga Nihonjin, mga Pilipino, Lord, iba't ibang lahi man kami, Lord, bati isang Diyos ang aming sinasamba at walang iba kundi ikaw yun, Lord, Panginoong Jesus. Salamat po muli, Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming buhay muli sa buong isang linggo. Dalangin namin ang iyong pagsama sa amin, pangunguna, at tunay nga, O Diyos, pangako mo sa amin, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya Lord, sa bawat araw ng aming buhay, kami ay magtatagumpay dahil kasama ka namin. Lord, salamat muli sa katagumpayan ng iyong gawain at muli sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming pag-uwi. Ingatan mo ang bawat isa sa amin at pagpalain mo ang bawat pamilya na mayroon kami. Sa iyo namin ibinabalik ang mataas na papurit, pasasalamat at pagsamba sa aming mga buhay. At ito ang aming dalangin sa inyo. Sa tanyong pangalan lamang naming Panginoong Jesus. Amen and Amen. それではお聴きください。教養を賛美しましょう。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが兄弟姉妹のように豊かにありますように。アーメン。お出してください。